Man of God, hindi mo pinansin, kawawa ka. Nandun sa likod. Doon, malayo. Nasa Moranto ng araw. Doon sa may gate lang sa, anong gano'n lang sa loob. Ayaw mainitan. Ano nangyari? Brother Glenn, sumakabilang bahay. Alam niyo ibig sabihin? Sumakabilang bahay. Ang kayang asawang babae, masakit, di ba? Kayang kayamanan, tukso talaga yun eh. Pero kung marunong ka magdala, lalo kang pagpapalain ng ating malaki. Lalong dadami ang kayamanan. Gusto ba ng Diyos, mga Kristiyano mayayaman eh. Bakit? Para gamitin ka, isa ka sa gamitin for the preaching of the gospel of Jesus Christ. One of the reasons bakit pinapahirapan mga Kristiyano ng diablo, ginagawang mahirap, alam mo dahilan? Para hindi ka makatulong sa gawain. Para ang gospel madlangan. Ganon, isa yan. Isa yan. Diba? Eh, hindi naman ang Diyos magpapaulan ng kayamanan galing sa langit. Ang gagamitin, mga Kristiyano, pinagpala. Kaya pag pinagpala ka, isa sa mga reason niya, bakit pinagpala ka? To share your blessing to the church of Jesus Christ. Yan talaga ang malinaw sa Banal na Kasulatan. Marami kasi mga pinagpala, nakalimutan ng Diyos. No, marami yan. Nakalimutan. Hindi alam sekreto. Pag nakalimutan ang Diyos, mawawala ka sa kalooban ng Diyos. Yan ang sigurado. Pero pag matalino ka, alam mo ang Word of God, pag pinagpala ka, lalo kang malapit sa Diyos. Lalo kang magpapala. Dadagdagan pa na marami. Yan ang katotohanan. Naman. Ang mayaman sa libutan ito ay pagbilinan mo na huwag magsibagmataas ng pag-iisip. At huwag umasa sa mga kayamanan, di na nanatili. Ito naman, the wealth is temporary. Ang kayamanan po, pansamantala. Hindi po yung nananatili. Kaya nga si Alexander the Great, nung namatay, ang kanyang bilin sa kanyang mga general. Pag ako namatay, yung kamay ko ilabas niyo sa aking kabao. Nakalabas mo. Yung sa funeral service, yung nagmamarcha sila, nakita mo yung kamay ni Alexander the Great, yung conqueror ng araw, sa history. Napakayaman nun, napakatalino, napakagaling. Marami siyang kinonquer ng mga bansa. He became an emperor. Sabi niya, pag namatay ako, yung kamay ko ilabas niyo doon sa kabaong. Nakalabas nga. Sabi ng mga general, bakit po? Bakit ilalabas? Gusto ka lang ipakita sa tao na lahat ng accomplishment ko, baliwala, wala ako madadala. Totoo yan. Wala tayong madadala. Eh habang nandito tayo, huwag tayong maglikat sa pagsunod sa kalooban ng ating malapin. Maraming pangako siya. Pagpapala, number 1 dapat. Hindi dapat tinahuli. Yun nga lang, alamin natin anong gagawin natin. At huwag umasa sa mga kayamanang di na nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa lahat, nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating kagalak. Ang Diyos na nagbibigay lahat. Lahat. Ikagagalak, lahat daw. Pag wala kang pera, masaya ka ba? Hindi Kaya ang Diyos nagbibigay ng kayamanan para dagdag kaligayahan mo. Yung nga lang, maglingkod tayo ng ayon sa kalooban ng ating malapil. Hindi ayon sa ating gusto, kundi ayon sa kalooban ng ating malapil. 17 yun. Ano sabi niya sa 19? Sa 18. Na sila ay magsigawa ng mabuti. Mga mayayaman, pinagpala, magsigawa natin ng mabuti. Na sila ay magsiyaman sa mabuting gawa. Na sila ay maging handa sa pamimigay. Palapakan natin. Itong kapatiran natin na pinagpala yung amo Taiwanese na nagmana ng milyon-milyon, hindi na lumalabas ng sasakyan. Hindi na nakikipagkamay sa kapatiran. Anong nasa isip? Baka utangan ako.
Yun na naman isang dahilan, bakit ayaw mo? Nagtatampo yung mga kaibigan ng mga kapatiran, nagtatampo. Hindi nakipagkamay. Siyempre, ano natin ibig sabihin nun? Baka utangan mo ako. Ba't utangan ka pa? Ang dami-dami. Mamigay ka na lang, huwag ka na utangan. Palapakan natin, malapay. Hallelujah! Praise the Lord! Pinagpala ka? Ba't utangan ka pa? Mamigay ka! Lalo ka pang pagpapalain ng ating malapay. Hindi mo kayo sabi niyan, huwag kayo masaktan, ha, mga weekend viewers, ha? Huwag kayo masaktan. Ito sa Biblia. Ito, takot niya utangan. Kaya ay magkipagkamay, takot utangan. Kasi may titingin naman siya kapatiran, akala mo mangungutang, yung pala, tinitingnan ka lang. Huwag mo kung tingnan na parang uutang ka, ha? Minsan ganun na attitude natin, eh. Di ba? Hindi na. Pinagpala ka, huwag mo nantayin mangutang sa'yo, bigyan mo na. Palakpangan natin, malapay. Pero sabi ng mga pastor, tayo naman kapatid, huwag din naman tayo umasa din sa mga pinagpala. Huwag tayo umasa. Mag-make up din naman tayo. Palakpangan natin, malapay. Hallelujah! Amen? Bible study ka na bilay mama doon ng araw. Mga kapatid na mga yumaman pinagpala, ingat kayo. Pagbaba ninyo, maraming utang sa inyo. Tayo naman na, huwag naman tayo magsamantala rin, di ba? Yumaman, pinagpala. Magsumikap din tayo para isa rin tayo sa pinagpala, para isa rin tayo sa makatulong, lalo na sa church. Malapakan natin, malapay na, amen? Sila ay maging handa sa bibigay, maibigin sa pamamahagi. Maibigin daw sa pamamahagi. Marami tayong kapatiran dito. Bago lang dito. Tuwing overnight prayer, nagbibigay sila ng papagkain. Dito. May bago lang ito. May breaking tayo. God bless you mga kapatid. Pero kami, todo tanggi kami. Kapatid, wag na. Wag ka na magpa-breaking. Pero talagang bukas sa loob nila. Kaya thanks you so much. God bless you so much. Tuwing Friday, mabili sila ng pagkain. Lahat kayo nakakapag-coffee. Pero kami pa nagpipigil, mga kapatid, wag na. Talagang galing sa puso namin, wag na. Kasi ayaw natin, baka mabigatan sila. Pero sabi nila, Kuya, kagalakan namin na makapagpakain sa ating kapatid. Tuwing Biyernes. Kaya mga tinataman mag-overnight, mag-overnight kayo. Lagi may tilapay at saka may kape. Purihin natin malamay. May bigin na sa pamamahagi. Nasunod. Maibigin sa pamamahagi. Hindi mo sinasabi na pamigay mo lahat. Hindi naman. Maging wise ka din. Di ba? Wise ka. Pero kung mayroon ka, sekreto, give and give. Sekreto yan. Hindi ka maubusan. Lalong gagamit. Sabi ng Biblia. Di ba? Tayo naman na nasa pagsubok, huwag naman tayo magsamantala din. Malapangan natin. Malapangan. Amen? 19. Verse 19. Na magtipon sa kanilang sarilang isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Buhay na walang tinutukoy. Kaya pala tayo pinapagawa na mabuti ng Diyos. Nag-ipon pala tayo ng kayamanan sa langit. Yun pala. Pinagpapala ka na sa lupa, then nag-iipon pa tayo ng kayamanan sa langit. Reward. Maraming reward sa piling ng ating malapilon. At ako'y napapasalamat, minamahal, nung kahapon yata yun, birthday na aking beloved mother-in-law, beloved Mama Sara, taas pong kamay. Nandiyan ba? O, nandun. Mama Sara, birthday niya kahapon. Pinakain kami doon sa ang gandang restaurant. Thank you sa aking hipag na sa Japan. Si Michelle, nanonood siya ngayon. Michelle Acero Sagawa. Siyang gumastos. Kulang-kulang yata 50,000. Kaunti lang kami. Nagsawa kami sa pagkain. Ang ganda ng lugar. Pero sila masaya. Ako, konti lang. Bakit? Pili lang ang aking kinakain. Sila, kainan sila ng baka. Alam yan, ako isda lang. Pero mas malakas ako sa kanila. Purihin ang ating malakas. God bless you, beloved Michelle, aking sister-in-law, diyan sa Japan.
talagang all out doon sa gawain. Sabi niya, Kuya, nagtanong sa akin, magkano kayo bibigay ko sa gawain ko? 80% ba o 20? Ako lang sabi, okay lang 20, wag nang 80. Naawa ko, marami siyang anak na pinapaaral. Sumusuporta sa mga kapatid, sa kaya mga magulang, sumusuporta. Nagtanong, grabe, nagtanong sa, Kuya, magkano bibigay ko? Nagtayo siya ng offering. 80% ba? Sabi ko, no, tama na yung 20. Malapakan natin, malapakan natin. Naawa ko eh. Nagbabanat ang buto doon sa Japan. Tapos, ayaw ko naman magsamantala din. Di ba? Pinaghirapan mo yan. O, tama na yung 20. Masaya na ang malapay noon sa iyong binigay sa harapan ng ating malapay. Kaya God bless you so much sa aking sister-in-law, si Miss Sen. Pagpalayan ka ng lubusan. Pwede natin mo kasama sa amin namin ng araw, aking beloved Mama Sarah, aking mother-in-law. Mula panganay hanggang ilang anak namin, yun ang alaga sa aming anak. Wala kami makain, wala lahat. Hindi umiwalay sa amin, nag-aalaga. Kaya, grabe ang sakit yan, pinagaling ng ating malapay. Dying! Ngayon, 74 years old. Napakalakas, walang sakit. Every sacrifice that you made para sa gawain will be rewarded by God. Ang tao makalimot pa, pero ang Diyos hindi nakakalimot. Lahat ng ating sakripisyo, nakarecord. Bibigyan ka ng gantimpala. Lahat ng binigay niyo sa gawain, hindi yan nawawala. It will be remembered in the heart of God. Kaya minamahal, totoo ba ng sulatan? Totoo ang Diyos, buhay talaga. Hindi siya natutulog. Lahat ng gawa natin, alam ng ating mahal na Panginoon. Kaya huwag tayo magsawa, gumawa na mabuti. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, huling talata na lamang. Pakiready ating mga singers. Matthew 7:22, 23, kindly read. Huling talata. Habang naghanda ating mga awet. Mateo 7:22, 23. Singers natin, please prepare. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanatang 7, ang talata po ay 22 hanggang 23. Marami ang nagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nakapaghula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nakapagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan at kung magkagayo'y iahayag ko sa kanila. Kailanmay hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan. So, Brother Glenn, Sister Emma Costa, sorry to tell, na wala pa ng kayamanan. Pero ilang taon din sila nagtamasa. Binalikan ng kanilang buhay na masama. Sister Emma, more than 30 years na kami nagkita Brother Glenn. Nakita kami nung sa General Santos, ay doon sa Digos, Davao Oriental, nung araw, nawala na yung kanilang kayamanan, nawala na. Mahirap na sila. Yung kayang anak, natutulog lamang sa upuan sa chapel. Dating milyonaryo. Alang dahilan? Binalikan ang buhay ng kasasanlibutan. Kaya sa mga pinagpala, huwag natin hayaan na kaaway ng kaaway yung mga kayamanan natin. Kayamanan ninyo. Huwag niyong hayaan. Fight a good fight of faith. Number 1, yung babalik ka sa buhay na makasalanan. Yun ang nangyari sa ating kapatiran na yun. 0, back to 0. Nakademanda pa. Napakasakit. Nakademanda pa sila. Anong dahilan? Binalikan ang dating buhay sa sanlibutan. Kaya mga pinagpala na maligaya kayo, ngunit nabubuhay ka sa sanlibutan, huwag yun lang hintayin, darating sa iyong araw na yan. Nababawiin yung binigay sa iyo. Huwag na po natin hintayin. Dahil hindi magsinungaling ang salita ng Diyos. What you sow, you reap. Anong tinanim natin, anihin natin. Di ba? Yung mga Israelites na niligtas ng Diyos mula sa Ehipto, daradalhin sa Kanaan, sa lupang pamako, hindi nakarating. Pinahamak sa deserto. Why? Hindi sinunod ang kalooban ng Diyos. So that was a big lesson to every one of us. Pag nalilingkod tayo, huwag na tayong lingon kaliwat kanan. Tuloy-tuloy. Kung bumagsak ka, bumangon ka, at tuloy mo. Huwag kang bumalik sa dating buhay mo.
purihin ang ating malapit. Thank you,